Naginhawa kami karon Ginoo. Salamat kayo, Ana, Lord God. And Lord, we thank you, Lord, that you will bless our worship for today, Lord, our songs, our prayers, and even the message, Ginoo. Salamat kayo, Lord, na ang imong mensahe karon nakabutagod mag-transform sa among mga kinabuhi, Ginoo. Ako kang gihigugma, ako kang giday pasalamatan diha lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Everybody shout hallelujah.
joy in your presence, O God. Hallelujah. Salamat kayo, Ginoo. Nga ang among mga karulanan, Ginoo, Lord God. Return you into dancing, Lord Jesus. Salamat kayo, Lord, na malipayon in despite of mga problema sa kinabuhi, Ginoo. Matinuan ka, manugulan ka na Diyos sa among mga kinabuhi. Hallelujah. Let us continue to seek the presence of the Lord. Sa nakabuntagon, let's open our hearts to worship the Lord. Hallelujah, Jesus. We worship your name, Lord Jesus. Lord, we choose to worship your holy name, Father. Our worship, Ginoo, diha kanimo, Lord, is our life, O God. Ikaw mismo, Ginoo, ang kinabuhi, O Lord. And Lord, ipaubos na mo ang among mga kaugalingon, Ginoo. As your servant, Lord, we worship you. We glorify your name. Atong ihatag sa Ginoo karon mga igsoon ang atong paghigugma, ang atong pagpaubos, o pagbuol diha sa iyang presensya. Let us dwell in the presence of the Lord right now and feel restoration. Sinatiha ang pag-restore sa Ginoo sa atong relasyon nga nakaniya. Every pain ihatag nato anak kaniya. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Every victory that we have, Lord, we offer it to you, Lord Jesus. Oh, blessed be your name, Lord. Hallelujah. Standing in awe of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence, to behold you face to face. God of all heaven, just worship the Lord with all your heart. Hallelujah. Your
We bless your name, Lord Jesus. Hallelujah. Lord, this is our desire, Father, na mapasidunggan ka o matugoy ka sa akong kinabuhi, sa among mga kinabuhi. Nang imong himaya, Ginoo, magganap sa among mga kinabuhi, Lord. Dili na mo tutukan, Lord, ang among mga kapakyasan. We thank you that we will focus, Lord God, sa imong pagkamatarong, Jesus, that is clothed upon us. Hallelujah, Jesus. This is my desire to honor
siya ang judge my so na Ginoo siya ang muluwas ka na to through the blood of Jesus, through what Jesus has done on the cross for us. As long as we believe, we accept the Lord Jesus Christ atong kasing-kasing, we will be saved. And let us just surrender it all to the Lord. Whoever, no, nga yung malukuman, yung higala man, yung kapamilya man, yung igsoon, whoever it is na gusto nyo i-mention in prayer, mention them in prayer, my soul, for the salvation of their soul. So let us just cry out, Ginoo, close our times and let's pray. Ginoo,
Amen. Good morning everyone. May butang sa tanan. May butang po sa tanan na tanaw sa ato sa live. And nangyasing kita pa rin na nalipay ko nga nakakaroon. Nalipay mo mga nakakaroon doon. So, sa tanan po na sa live no, we encourage you to please invite your friends and family. Pwede pa natin i-share ang ating live aron hanapin ko ba ng mga tao na makatungog sa pulis o lintak nga sa tabang-tabang. Amen. So this morning, let's open our Bible, the book of Proverbs chapter 18. We're going to read from verse 20 patong sa verse 21. Duwa lang niya sa verse no. So may I request everyone to please stand as we read the word of God. It says here, Proverbs 18, 20 to 21, from the fruit of their mouth a person's stomach is filled, with the harvest of their lips they are satisfied. The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Let's bow down our heads and let's pray, Father God, and kay salamat, lintak na, Lord God, sa kabutagon, salamat sa presensya, sa mutagusa, ikaw ang Diyos, sa magpataliwala ka na mo, even sa tanan nasa online. Lord, nag-aampo mo yung presensya mo, yung istorya, magatudlo, magagila, magabadlong, kanang magapaninundong, kanang Ginoo, aron Ginoo kami, makapadayon sa paglakaw, uban iyang kanimo sa pagkinabuhi, na nagasunod yun according sa iyong plano kabubuton sa mga kinabuhi. Panalangin kami, malang Espiritu, ikaw ang nakakita sa tagsa-tagsa kasing-kasing sa mga katawan nagampo ni Lord, yung pagkatagbuon ng mga anak, kung asa kanila kinahanglan, Lord, may your word, oh God, speak to each and every one of us this morning. We thank you, we honor you, we glorify you. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen. Pero mga Panginoon. So the book of Proverbs, no, as we all know that most of mga writings din is written by King Solomon, and this is one sa iyang writing na gitudlo sa ato ang atong pagpamalandungan karon, which is wala kay nato gitagaan sa importansya o kabugaton, pero dinhi nato ma-realize based din sa atong gibasa sa Proverbs unsa day ka importante ni siya. And so our message for today is entitled The Power of Words. So don't you know that ang ato din mga pulong magagawa sa atong baba na anigahon, because as we all know, if you go back the book of Genesis, sa dihang mag-create sa Ginoo ang tibok kalibutan, unsa yung gigamit? He used words. Yan siya, let there be light, let there be animals, let there be light in the sky and in the night and day, let there be fishes, let there be plants. Sa dihang God created the whole world, He used words. And so we need to understand kung sa din ni itang mga kistuhanon, kung sa ni ka-powerful ang mga pulong na magawas atong mga baba. And that is what we are going to meditate today, na dili din nato basta-bastahon ang matagpulong ang magawas sa atong mga baba, kay naali ni siya gahom. And so the first thing nga atong makita dinhi sa atong gibasa ingon dinhi sa ni Solomon, King Solomon in the book of Proverbs, is that there is what we call the harvest of the lips. Isa may pasabutan ingon dinhi in verse 20, from the fruit of their mouth a person's stomach is filled, with the harvest of their lips they are satisfied. So unsay bug pasabot ani? Next slide please. Kita nato dinhi nga unsay gingon dito sa atong gibasa mag-verse, from the fruit of their mouth. So kung pasabot gikan unsay pasabot sa fruit, whatever comes out from our mouth. When we say whatever, bisan unsa, may it be praise, encouragement, tinuod man, or false man, or negative man, or positive man, as long as ligawas siya sa atong baba, na ay moabot na harvest, which is unsa ng harvest, which is the consequences, the responses, or satisfaction, or mga regrets. So yung din from the fruit of our mouth, kung unsa day ang mugawas sa atong mga baba, kung positive na siya, mo harvest ka positive. Kung istorya kang negative, there will be consequences. And there will be responses. Meaning, sa diyang istorya ka,
response sa imong istoryahan? Positive ba na? Negative ba na? Na-satisfy ba ka sa resulta sa imong actions or you regret the result of your actions? And labi na gyud karon sa panahon sa social media, dili nato nakita ang sa ka-powerful ng atong words. Mag-post lang ka sa Facebook, whether tinuod na or bakak na, people don't care. It doesn't matter. Para sa tao, as long as mag-trending na, musikat na, people ilan ang ginatuuhan. And that's why, labi na yun, because we live in a world ninan ang kalibutan, mas labaw tang mga gustuhan na magbinantayon. Amen ba? Hindi mo dapat pagbinantayon. Because it doesn't necessarily mean when we say words, kung sa lahat ng istorya. Although powerful, pinaka-powerful what we speak, but even what we write. Because kung sa yung ginatype din sa Facebook, nagika na sa muna-unaw sa mo, kasing-kasing. Tama ba? Wala lang ka na ni mata lang ka, ni diretso lang ka, na gusto lang ka mag-post, It all comes from your mind. Imo nang giuna-una, imo nang gibati, imo nang naingon, imo nang nasulat. And so we need to be very careful, brothers and sisters, because kita ang magbiktar kung unsa ang magtabo sa atong kinabuhi, kung maayo ba or negatibo, depende sa atong ingon. Because again, we go back in the book of Genesis, we are all created by the image of God. Meaning, kita gi-create sa Ginoo sama niya. So, God, although dili ka powerful para sa Ginoo, no, God has given us the ability. Pinakauna na command o sugo sa Ginoo kay Adam is to name tanan creatures. Tanan animal, tanan ng mga plants, siya nagngalan anak. So, there, kung sige pangalan ni Adam, muna kuan pangalan sa animals or pangalan sa lion or whatever. Meaning, very important kayo what we call out. Very important kayo sa akong ginatawag sa akong kinabuhi. Munang kita, many times we want to be blessed. We want to be prosperous. We want to be successful. Gusto ta na malipayong, malinaw na atong pamilya. Gusto ta nga natay kalinaw. Pero, wala ta nagbantay sa atong mga bata. Hello, may tao din ni? Hello, may tao din ni? Di ta ka-expect na magsigit ang yaw-yaw, magsigit ang stoyaw negative mga things, and we expect na ma-okay akong pamilya. May expect na peaceful akong pamilya. Mag-expect na malinaw na akong pamilya. Kung ang atong gibutang, ang atong fruit, ang gigawa sa atong bagba is dili maayo. I know, pinakalisod ni para sa mga mama. Diba? Kaya according sa studies, kung pila more dubli, ka-triple, kapilangon pa, ka-multiply ang words sa men o sa women. Baga isa pa istorya sa lalaki, ang babae, pila na, isa one na, paragraph na, one word pa lang. So, lisod ni siya. Pero I hope that we understand ng mga ginikanan that as much as powerful ang negative words, positive words are also powerful. So let's try to speak positively sa atong pamilya. Amen? Imbis kayaw-yawon na ka, inayong tapad, ayaw na lang. Kung mag-yaw-yaw, magaling ka pag-yaw-yaw sa mga positibo. Mami, tanong sa ino sa pulo sa Ginoo. Kung magyaw-yaw manggalita, we need to understand this, brothers and sisters, because ato ra mo ganun ginatake atong words lightly. Mga ginabasta-basta na ato ba? Nag-write mga terms, ay binuang naman to, ay joke naman to. Pero we don't know, nakapasakit na ta sa isig katao, takabalo. And this is what pinaka-lisod sa words, because once nigawas na siya, hindi na napili bakbion. Maski pag unsang palimog sorry, sige pag istorya, pamuyok pa ka, pero once nanigawas na either makasakit na or maka-encourage na. Either makapalipay na or makapagul na. No matter how much you try to comfort someone,
nasakitan na siya, na anay scar, na anay pain. Muna kita, labi na gid kitang Kristohanon, magbinantayon ta sa atong mga pulong. Because in our mouth, the fruit of our mouth, there will be the harvest of our lips. There is the harvest of our lips. Every word that comes out from our mouth, there will be either consequences or there will be blessing. Kung tanaw na to sa Old Testament times, ang mga pamana sa mga ginikanan, dili man mga land, mga yuta, mga kuan. The first na pamana nila is their blessing. Very powerful kay once ang papa gali mo declare of blessing and then mo declare of curse, mo jud may mong future sa ilang mga anak. Mo na ang may destination sa ilang mga anak. Kung unsa ang i-declare sa ilang papa. Mo na in the Old Testament times very particular kay sila. Mo na nasukog yun si Esau kay Jacob. Kay iyang gikawat na ang blessing na declare. Ingon sa Isaac na gihatag na nakutan ng blessing kay Jacob. Na-declare na niya tanan. So that's how powerful it is. Mga parents, I encourage you, mga ginikanan, always declare blessings sa mga anak. Always pray for them. Although mas gusto mo yun mag-pray ka nang natulong sila, no? Pero mas maayo po nang pray mo sa ilang makadungog yun sila. Because once they hear ang inyong mga blessings, prayer of blessings for them, they themselves, ma-instill na silang unang nagkasing-kasing, and then later on, ila po ng tuuhan. Sa diyang ila ng tuuhan, ila ng matagamtaman. And I know it's hard. Ama, lisod ba sa iyon? Lisod, di ba? Kaya nga naman, ang atong mga baba, di dyan ni mapugngan. Ama, even ingon si James, di dyan ni mapugngan atong mga baba. We cannot tame our tongue. Isa man din ni nga, subaan kay mo kahilomon. Isa hilomon din ni. Pero maski pa sa pakakahilomon, pag sa puto na ka, pag mapuno na ka, mas grabe kasakit, di ba? Mas hadlok pagka nang mahilomon kayong gabi sa iman na to eh. Pag masuko, mas grabe kasakit, mas grabe kadulot, tama? So, unang i-remind ta din in the book of Proverbs that we need to be very careful kay nga naman because ang matag po ng magaw sa atong baba na ay harvest. So, unsay imong gusto harveston? Ano mo dapat? Unsay imong gusto harveston? Panalangin? Problema? Positibo? Negatibo? So, kung gusto ka mga maayong butang, speak good things. Speak mga positive things. Amen? Like I always, very basic example, pinaka-basic yung example, di na kailangan mo layo. Pinaka-basic example, kung kinsa mo tawagon ng tao mo, diyo mo duwanin mo. Ama? Maski di, kung di ka tawagon, di ka mo duol. Ano man, kaya di naman yung pangalang gitawag. Nanak po na sa mga, when we call out positive things in our lives, positive things will come. But when you always call out negative things, I hope na wala nega pamalikas din eh. Hello? Amen ba? Magsigit ang pamalikas, maabot yun ng mga bisit, maabot yun ng mga Y, mga D, mga di maayong paghitabo sa itong kinabuhi. Naman, we always declare man, we always call it man. Munang, let it be, nga kitang mga Kristohanon, dili man po pasabot na happy, juta, kuwan juta. Pero what we're trying to say is that, kinahanglan aware ta. Pinaka-importante is we have the awareness na kada magawa sa atong baba na aday ni harvest, na aday ni consequences, or either consequences or panalangin. Because when we are not aware, kita bitaw mo anong mga labi na kawan, mga influencer, well, they don't care, kasi ilang istorya. Pero backlash na, mubalik na sila, bumerang na sa ilaha. And sometimes we are unaware na muna take sa kaaway. Kaya ang kaaway is the father of all lies. Muna take sa ato ang iyat ang ginapaunaw ng negatibo, iyat ang gipaistorya ng negatibo, and then, negatibo atong kinabuhi. Kapila na ba sa inyo na yun, hala, nababaan dyan. Muna nababaan. That's the power of our words. Because kung sa pang istorya, may tabo siya, kaya ato mo siyang gituuhan.
Hello? Namay tao din na isuwan? Ano tapad? Gusto kang panalangin? Gusto kang harvest o kalinaw, kalipay? Then, make your words be positive and mahimo nga panalangin ang atong mga puno. Amen ba? Hindi ka duha nga kita nato din is dili lang ni inani lang kagaan ay consequence nga naman di ako din nga tubangon ng consequence, but ingon din ni pinakabugat nga gingon din ni Solomon is that life and death is in our tongue. Either maghatag ka og kinabuhi or even death in your tongue. Ingon ni verse 21, the tongue has the power of, next slide please, of life and death, and those who love it will eat its fruit. Kung saan may gusto nimo sa kinabuhi? Na naa kay life or naa kay mga negative things that will happen. So ingon din, kung saan may pasabot anong there is death. Na yung physical death, nga tungkol kay na kay story yung matin na siguro ko ani, di ba? Mo man gikamatin sa mga tao sa COVID. Ano naman yung mga nakasurvive? It's because ang COVID nag-ingon sa imo nga pag magka-COVID ka, mamatay na jud ka. And so, ikaw pa dyan isa, way magkatiman sa imo, walay tender loving care sa pamilya, ikaw na dito mamatay na jud ko ani, wala jud ko. The more you declare it, mamatay jud ka. That's why death and life is in the power of your tongue. Whether you want, kung death means na ay harm, na discouragement, na conflicts, and then life means na ay healing, na ay joy, na ay hope, na ay encouragement. Diba, how many times na nila ko i-share na there is a study proven ng Tassalina na ay tanong, doon ka tanong istadihan nila, ang isa ka tanong, they speak life, mga positive things. And then ang isa is mga negative things. And then proven ng Tassalina nga katong first negative, kadugay na matay siya. And then katong positive is ni bloom siya. It's the same thing po, when you speak to water, mag-speak ka sa water, dili na siya magic ha. It's proven by science and it's written by the word of God. Mo speak ka sa tubig, sa experiment nila. Speak sila sa water of positive things, nag-remain pure ang water, pero pag speak nila negative, is nihugaw siya. So, our bodies is composed of pila ka percent of water? 70% of water. So, what you speak to your children, what you speak to your husband, what you speak to yourself, it's either will bring life or will either bring death. Again, it's not about magic, it's not about kanang kuan, kanang power, but it's what the Word of God says. Even si Jesus, at yung gibanon ni si Lazarus, iyang gibakod, gikuan ni si Lazarus, it just spoke, right? Ingon na siya, istorya lang siya. And then, nabakod si Lazarus, he was risen. Even the things in our lives, sa piling nato, namatay na, nawadaan ta paglaong, nawadaan na ta gana sa kinabuhi, nawadaan na ta, even those things, God can bring it to life. Even in the Old Testament, Gingan ang speak to the dry bones and they will come to life. Speak them. And they came to life. So that's how important ang atong mga pulong igsoon. Do you want to have a life na pos lang gubot perminti ining pamilya? Pos lang gubot perminti sa imong opisina? Pos lang gubot ng perminti bisan asa ka pa doon ng gubot ng perminti? And kung naay kagubot, they will be hard. Diba? Usually, na may uban nga, tama na sa storya, diba? Gamit yaw-yaw, pero dili mo tayo makakuan, pero maabot yun ang panahon. The more we speak negative things, maabot yun ang harm. Maabot yun pa sa even very basic in the family. Pag dili mo umundang o storya o yaw-yaw, maabot yun sa panahon na binabata mo. Nakatay na ba mo, na? Maabot yun sa panahon na magsinakitay mo. Pag na sinakitay, maabot ang discouragement, hantod magbulag na mo, hantod mawala na yung pagigugmay sa usa-usa, asa nagikan. Isa lang ka word,
Paano kasi natin nabawa na igsoon? Daghan mga family that na broken because lang of words. Kaya usahay, ang asawa ka sensitive kayo. Tama ba mga asawa? Mahayon kayo ba? Tama ba? Sensitive kayo ba? Naingan nga magparat naman yun. Nga, bano po, may suyan po sa asawa, mupayhago pa kayo sa tabaw, suyan niya, ikaw, Diyo, di ko kapaningkamot, o Diyo ka nagunawan sa atong pamilya. Si bana po, mabuto po, hantod. Where did it all start? Words. Tama ba? And I know it's not easy, pero isa yung gusto. Are you going to, do you want your family to experience life or to experience death? Wala gusto death, tama ba? Tama ba? Mabito na magkasakit ta, palit yung tatambal. Masakit ta, mato yung doktor. Ano naman, nobody wants death. Whether we like it or not, we admit it or not, wala tao gusto mamatay. Maski pag gusto na tapalangit. Diba? Kapilan na dyan po ka tayo sa baka na magbali mo sa patay ng ko. Kinsa gusto mo matog langit? Taas ka mo. Tanan mo patas. Kinsa gusto mo una? Wala dyan. Because the reality is all human being, we want life. Tama ba? Pero we are unaware that we are slowly putting death sa atong kinabuhi through the words that we speak. Muna, if you want, again, it's not magic, but it's the promise of God. Every time ito magkasakit ta, we declare, Lord, salamat kay Ginoo nga kung giayong. Lord, salamat Lord nga namatay ka na ako maayong. Lord, salamat kay Lord nga akong i-claim. Muna yung nakalahi sa atong magkastuhan. Lahi sa manifesting. Lahi sa kalibutan na standard ng, positive thinking. Di ba, dagan mga kayo mga, sana ka ng, sitaw ganyan ng mga inspirational speakers, mga kwan, lahi niya ato Nga naman, what we speak na life is not just ang atong own lang a positive thinker ko, mahitabo dyan but we speak the words of God. Hello? Ngunit lahi sa ato, nga nang mag-bring sa life because we speak the words of God. We speak the promises of God. Atong gin-istorya sa atong kaugaling is unsa ang mga saad sa Ginoo. Unsa atong gina-declare sa atong pamilya is unsa yung mga saad sa Ginoo. And because God is a promise keeper, it will surely happen sa atong kinabuhi. Because hindi mahanaw na lang tanan apan kulo sa Ginoo di mahanaw. Mahitabo jud ang gisaad sa Ginoo alang kanato. Ngunang that is what makes us Christians. When we declare life sa atong kinabuhi, the enemy comes to steal, kill, and destroy. Pero sa inyo ni Jesus, but I have come that we may have life and have it more abundantly. Pero the problem is we are allowing Satan to kill, to steal, and destroy us. Nga naman, kay ginatuuhan nato iyang mga bakang, ginatuuhan nato iyang mga bakang, and we speak those words. Ikay nanin na dyan kung saan taman ko, bayang yun ko, kung saan taman, di kayo naabot, kung saan taman nga, kung anong dyan ko. We always declare, we are unaware na ginideclare na itong mga dili maayong pangbutang. And the more we declare it, the more we believe it. Masilisil siya. Mabitaw ng permitin ako gi-remind dyan mga ginikanan, ayaw dyan ingon, sino mga anak, bayot-bayot, tumboy-tumboy, gay ulo, ayaw dyan. Nikayi dyan na ninyo. No naman, gay dyan na ulo. Mga pa rin ka na, pa rin humukog ulo. The more tayo ng badlumon, dyan kayo ka mabadlumon dyan na. Because every person na atay positive and negative. Because we are created by the image of God, negative, positive. We are naturally created good. Because when God created all creation, it was good. Meaning, pag-create sa Ginoo, you are created good. Mutaw ba manay son? You are created by God good. We are created perfect actually by God. But since nabot ang sala, nakasala si Adam and Eve, and so sin comes. Munang ang nature sa tao na agyod tay pagka-sinful. Pero dili tanan sin tao nga ultimate dautan na gid siya. Ulay 100% nga tao nga dautan na gid siya
tao, naagad tay goodness because we are created in the image of God. So it depends sa imo ginikanan, it depends sa imo kung sa imo i-magnify. The goodness of God, the goodness of the character of God that is in you, or the sinfulness of human being. Depende na sa imo. So munang permitin na ito ginayon, ayaw pag-declare sa imo mga anak o mga negatibo na kaya dyan ka gulo, badlungon dyan ka, because you are na-declare niyo mo ang sinfulness sa tao. Hindi declare mo ba ang sala ni Adam? Hindi declare sa mga anak na tao, inani dyan ka. But rather, let's declare the goodness of God's character that is in us because we are created in God's image. Nasabda na kayo soon? Complicated siya sabto na, pero I hope na atong i-declare ang kaayo sa Ginoo. Sa atong nang ito, badluon, badjud kay ani, pero mga gito, alam ka, dyan kinin ako kong anak ba, kay guwapo, dyan kay ni May. I'm not trying to say na dili tama muna, dili tama disiplina, go ahead, discipline your children, badlunga sila, pero be careful on what your words magagawa sa papa. Kung pamunan ka, pamunan. Ayaw pag-ingon, o ikaw dyan, mo dyan ka, di dyan ka mamati, ka dyan ka gulo, kuan dyan ka. Because your child, magutang dyan na sila una-una. Every time kita, labi na as Christian parents, no, you try to discipline your children to God's word. Kaya galing ninyo. Nagaling ninyo namin mga pagmamangko na mga gabi kay kabadungan, di dyan madalag kuan. Di kung lingas pa, ambot na lang yun. Tanan sa kalingas. Pero sa diha nga nag-eskwela sila Christian school, perminting Bible verse, na Bible verse, pag-memorize Bible verse, ang presentation sa eskwela, perminting Christian songs, kadugayan, mas unsa to kabadungan nga pagpamangko nang nabutan siya. Di na siya butan na perfect na dahil, pero through the words of God, mo dyan ni children, obey sa ginatayin sa iyong teacher, sa iyong ni pastor, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Although, dili nila ni diretso masabtan, but as they continually declare, ito mo, obey yun ko sa parents, kaya ako din libot para kay God. So that's the power of God's word kung i-declare nato. Muna nga, unsa ang gusto? Do you want death or you want life? What do you want? So speak the words of God in your life, in your husband, in your spouses, in your family, in your children, even sa imong tabawan, speak like, Lord, salamat kayo ako makauban, mga buutan kayo, Lord. Lord, salamat ako mga kauban sa balay, Lord, mga buutan kayo, kay imo silang hinimo, imo silang hinigugma. Sometimes, it's a matter of choice. You have a choice to make. Naa choice igsoon. How you want to live your life, inuwan ang choice. Ang Ginoo may magbuot sa kinabuhi, that's true. Pero ang pag-lead sa Ginoo sa ato, depende sa atong mga choices. Depende sa unsang pilion. Pilion mo mag-obey sa Ginoo, pilion mo mag-iandam sa Ginoo nga life, or pilion mo nga, sige, tagaan mo po tag-free will sa Ginoo. Nakaayon ang yun sa Ginoo is pag maghilang na din ka, kuan na din ka, mag-uol-uol na din ka, pag mabalik ka sa area, yan po itong dawaton. Pero it's a choice that you make. When you hear the message na, ay, dili maayo, are you going to apply it or are you going to dismiss it? Depende sa iyo. Kung mamatik ka, then try and test and you will see life will happen in your family. Blessings will come in your family. But kung gusto po ka nga, dili dyan ka mamatik, go ahead. Then you will also see the fruits, the harvest of the fruits of your mouth, which is will lead to death, will lead to discouragement. Dili man kamatayon ng physical death, but slowly. Kanang itong ginatawag na ito, uso kay zombie ka na. Saan na zombie? Pag buhay, gano'n pagyapon, pero dead na. Wala na yung purpose, wala na yung meaning ng ilang life. Dagan mga tao, zombie. Naapa, buhay pa ka, pero wala na kay purpose, wala na kay goal, wala na kay joy in living because you are dead inside. Why you are dead inside? Because you're allowing the enemy to speak death, to speak negative things in your life. That's why, only speak life. Iman ba igsoon? Ina nga, pang-encourage po usahay. Mas na
kinahanglan bitaw sa atong pamilya, dili dagan kwarta. Nagusog sila kwarta oh. Kaya usahay kami bitong kwarta, moray awayan sa mga nagigsuon ba. Ano bitong dagan tayuta, dagan tang manahon, moray di awayan. Di na magtingganay kay wala na tayong ubahin. Mausay ang kwarta, ngunila ang kwarta dili makabago sa tao. Ang kwarta, mag-expose kung sa iyo yung original na character. Kung generous ka sa wala gamay na kwarta, yung generous po ka pag madato mo ka. Pero kung daan na ka, kuan, hangulan, dato ka, dili na nga, nahangulan, nagadato lang, nahangulan, daan na ka, na-expose lang na. Kay, may ginatesta. Diyan mo gawas. So that's the problem sometimes. Gusto ka bang, Lord, datong tami, mayayong tami. Pero, dili ta gusto, dili ta ga-declare ang mga positive things sa atong pamilya. Don't you know nga, ang pinaka-biggest na kalipay sa usa ka pamilya kung naatay kanino. Naatay pagsinagtanay. Naatay pag-inugmay. Ngayon yung dapat, di nag-inugmay pa ba mo? Nangyada niya mga anak, be. Yung pamilya, be, nag-inugmay pa ba mo sa iyong bana o gasawa? Wala nang spark. It depends on you, brothers and sisters. What do you want? Do you want to experience death? Or you want to experience life? Life and death is in our tongue. Amen, Benson. Now, the last thing na makita natin din is that loving the tongue and eating its fruit. So what does it mean to love, loving the tongue? The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. So may pasabot ani. Again, sama sa atong wali is that nasa imong pagpili. Kung sa malimo bang patugkan na yung baba nga kuan or muhilom ka. Imo bang i-justify na dili jud nasukod jud mo kinalan na pag jud tayo bang kinalan ako dili mo pagawas kay kun di na ako mapagawas magsakit ang dughan. Isa ka relata na. Kinahan dyan nila ako pagawas, kaya kung di na ako pagawas, magsakit ang dughan. Di ko mahimutan. Then again, una-una mo. Kung istorya mo, unsay may tabo after. Napagawas imong gibati, ipagawas imong kasakit, then what will happen after? Mamunga ba na siya maayo? Maresulta ba na siya maayo? Or maresulta siya di maayo? Kung saan man yung pilion, mamugawas lang gina yung pagbati, pero kabalong ka nga ang resulta na di maayo, magubot mo, maaway mo, maglalis mo, magapo ang kagubot, or maghilom ka, then you allow na naikalinong sa ng pamilya. Many times, ako, medyo ko palaaway. Di ko paalaway mo lang si Pastor Jerwin akong gawin. Dili ko pangaway. Every time mo nang permiti ko daugon sa una pa lang. Kaya di ko mangaway. Sa kasakit ang stress ako, di ko mangaway. Di ko mo istorya. Siguro kung gabi nag-go kaayo ka ng pila na ka-years, mo gawas na mga times na pero kay sarapod, kaduaan. Di ko pangaway. Pero kanang kay Pastor Jerwin, sa iya na ko mapagwasanan. Kay sa iya ko siya akong may istoryahan ba. Siya akong mapagawasan. There are times nga kanang ko sa mga ayaw istoryaan. Yung istorya ay may kuwan. Pero ko dyan, Lord, istoryahan ako. Pero after, ay ko mag-regret. Gili, alam Ginoo, gili nga nagtulong din ko istorya. Kinaay mga negative results after. Sometimes, muna akong ginaingon nga, sometimes too late na. Mo gini nakaapan sa pulong is that istorya na nato, too late na. Ilit na. Wala, di na mabakwi. Di na madala sa bata, patan, sorry. Kasi saan pa rin maghapak ng mula na yung baba. Nakasakit, na-story na kag di maayo. And then, mulag na lang ka sa harvest. Tayo, so,
sa unsang istorya. Every word na magawa sa atong baba, na adyo may balik. Di dyan na mo labay lang, mawala lang, na adyo may balik. Mabalik dyan na sa ato. Munang we need to be very careful. Labi na dyan pag naata sa pinaka-peak sa atong emotion, dinita mag... Kabantay mo, pag naamo sa peak sa emotion, bisa mo sa yung istorya. Hindi ka katuwa, wala ako, tuwa mo na istorya, magtanong ko. And maski pag nag-reconcile pa mo, mag-sorry pa ka, pero naanay scar, naanay pain. Mabitaw nang, ilan ka ng mga little things, nagtambok na kay ka, ano na kay ka, itong na kay ka, kuan na kay ka, careful dyan tayo na igsuon. Kaya ako, kapila dyan ko sa labi na sa Cebu, kaya ang term pagili na kay daot, ginigdib dyan na ako, daot kayo ka. Daot kay ka, niwang. Ilang niwang daot. Ginigdib dyan na ako ba? Sometimes, di mo na itong normal na ba? Wala na lang buka. Normal na ito. May niputik ka, or niitong ka, or kuan ka. Nilusang ba? You need to be very careful. Siguro kung positive things, pwede ra. Ito nga na-blooming ka, kasamot ka na, no, nigsoon. Pwede ra. Dato na kay katanawon ka na, no? Amen ka. Pag may man sa inyo na dato, kayo, ayan, dyan yun, ay di ko, ay na, dyan, praise the Lord. Ang i-claim. Ano, baka naalag taba ka na, kumusta man ka, ang mga gyapon. Ayaw pag yung mga gyapon, kay mga gyapon na kinapon. Kumusta man ka, ang mga gyapon, bayar gyapon na, okay na dyan ka. Because what you declare is what you believe. What you speak is what you believe. When I am believe, and those who love it will eat its fruit. Kasi gusto ninyo kaunon. Isa ba'y ganahan mo kaunon ng latak na prutas? Giulog na prutas. Gusto ba mo? Dili, di ba? Kasi gusto nato. Kan prutas nga fresh, juicy, nutritious. Tama ba? Makahatag sa atong energy, makahatag sa atong strength, di ba? So, inanak po, ang atong mga words, what do you want to eat? Do you want to eat unhealthy things? You want to eat mga dili makayo sa iyo muna. Pag nayo sa mga dili makayo, ayaw dawata. Ayaw dawata. I-declare in Jesus' name. Ayaw kung naapugin na ilang nangyari siya, Jesus name, ayaw na kami sa tabangan sa iyo. O dili, in the back of your mind, pag may declare mo, no, but kasi ito, sakit magkawin mo. Ayaw, Jude. In the back of your mind, declare in Jesus' name, Lord, I declare, hindi na may tabo sa ako. Kaya ato tong heart is like, pareha siya sa tashkan. Isa ka dato makupay, ma-professional or dili, tanan balay na yung tashkan. Tama? The problem is, galabay tag tashkan. And then, sometimes na other people ay naglabay tag tashkan, galabay tag basura. Sometimes other people throw mga basura. And if we don't cleanse our heart, manimahaw siya. Kung manimahaw siya, mag-attack siya hugaw. Mag-attack siya ilaga, o tanang klase sa di maayo. Mag-attack siya. That's why we need to cleanse our hearts. Why are we not able to speak life? Why are we not able to speak mga positive things? Because our hearts puno sa basura. Because you keep on accepting mga basura ng istorya sa inyo. Muna inyo yung tapad, ayaw dawata. Ay, magdita ka, ayaw dawata. Ayaw dawata nga, isa ng mga istorya na negative. Although there are times that we need to listen for us to grow, pero ayaw dibdiba. Because sometimes, muna itong permitigin yung kitang tao, mas gadawato na ito ang negative things. Pag inuntag, gwapo ka, yung kulang, yan kita sa mong suwag, ngayon ito, wala ko piso, wala ko kwarta. Pero pag inuntag, hala, kano itong nakayo ka, di ba, tuuwang din nato dito.
pasabog na. Ayaw tuguti ang mga negative. Again, there's a difference kung dita mga mamati o criticism no, nani mo dyan ko, saan mo ako, no. We need to also listen. Pero what we're trying to say is, na ay mga words sa mga taong, na ato dyan ginagibdib, unaware ta, na atong ginagibdib, na imo na din natong lifestyle. Maski dili ta inana, na inana na tatungod kay kang pamati ta sa storya sa ubang tao. Munang giingon din ni, that those who love it will eat its fruit. Ayaw ilove ang mga negative things nga giingon sa imo nga. Ayaw dawata. Inay mo ta pala ayaw dawata. I-reject na. Dawata ang mga maayo. Diba? Kung na'y mag-offer sa imo, ni maghatag sa imo prutas, na'y daot o naay paisko. Kung siya piliyon mo, syempre ang paisko. Pero why is it in our personal life and your spiritual life, ang perminti na ito ginadawat ang mating maayo? Yes, na ating mga mali. Yes, napakyas ka sa kinabayso. That's part of human being, mapakyas ka. Ang importante is yun sa mo padayon ng kinabuhi. Yun sa mo pag-live yung life following the Lord. Okay, even in the Bible, even mga disciples, sa likoy ba si Jesus? So, in our spiritual journey, maagitaan na, pero ang importante is that ayaw tuuhi ang mga negative things nga di man sa kaaway. Kaya mo na iyang role, painumduman ta sa atong mga mali. Kasi napakyas din sa life, be? Hindi mo sa kaaway, kami, balo-balo. Pistuhanan daw, pero inaaniman ka. So what? I've been bought by the blood of Jesus. Gihinluan ako ni Jesus. I may not be perfect, but I'm sure I'm going to heaven. Amen. Ikaw, Satan, padulong dyan kag impyerno, maski ang saon pa. That's why don't believe the lies of the enemy. Accept the good fruit. Eat the good fruit. And throw away the negative fruit sa imong kinabuhi. Amen, Bible. Muna ayaw tuoy ang kaaway. Ayaw pagtuo sa bakak sa kaaway. So how are we going? Talimhi sa atong kuan, the power of words. So, saan din nato? Nga ang powers of words will bring life and not death. Saan nato nga atong i-harvest is joy, encouragement, mga positive things, o dili mga negative things. Kung saan natong ang fruit natong gikaon is maayo, o dili makadawat sa ato, is that muna atong pagkabuhaton. Kung nangabutang is that we need to guard our speech. Kasi pagpasabot mo ito atong gingon, kinahanglan aware ka. Kinahanglan ka aware na sometimes imong mga words nakasakit na di ay. Because when we are not aware, feeling na ito normal lang siya. Feeling na ito normal na, okay na. Pero wala din ta kabalong na nakapasakit na din ta. So muna, kinahanglan tang guard sa atong speech. Then ikaduha, cultivate life-giving speech. So pasabot, anado na ako. Kung wala ka na hinay-hinaya, anada. Kahon, anado mo nga. Kahon nga adlaw, kung di jud ka kalikay, sa una napulo ka negative perminti. Sa isa ka adlaw, wala jud positive kahon, balag 9 ka negative, 1 ka positive. What matters most is you try. More Japon, sige mo storya, gagara naman noon. Diba? Gapalanggaon. Ngayon dito ba? Pero try lang. Cultivate a life-giving speech. Try ninyo, day by day, day by day, day by day, one word at a time. Try ninyo, storya man ito ko di mayo, pero gopahat jud kay sang bana, oy. Gopahat jud kay sang asawa, oy. Buutan jud kini akong mga anak. Start cultivating life-giving speech. And then, kadua, why is it nga dili ta maka-stay positive? Because atong heart lagi puno og basura. Munang we need to renew our heart. Mayroong tapad pabagwa sa ginang kasing-kasing. Ipa-remove na ng mga kaligop-gop, mga pagmahay, mga bitterness, mga kanan padihan. Ipa-renew na ito sa ginang kasing-kasing. Kung ma-renew ka na itong kasing-kasing, abundance of the heart, the mouth speaks.
So, ang sekreto de, di man atong mapugan atong baba, atong baguhon atong kasing-kasing. Kaya kung unsa gyud na sa imong kasing-kasing mo, dyan mo gawa sa imong baba. And then the last is, we need to repent for wrong words spoken. Kinahanglan dyan nga, every time we speak, na makapasakit ta sa itong isig katao, kinahanglan dyan ta mag-reconcile. Ayaw gyud ipalabay ako ana, ano ko'y mabuhat na, imo naman ako. You need to repent. Pangayuan na itong pasaylo ang mga words na igawa sa atong baba, aron nga walay gunit ang kaaway sa atong kinabuhi. Because the words na wala ta nakapangayo pasaylo, at the same time wala ta nakapasaylo sa uban, mahimo ng stronghold sa enemy. Kaya ang kaaway, kapangitan na siya, di siya kailangan dako, open doors. Hindi gamay na nga bangag, yan na nang i-grab mo opportunity. And kung di ta mag-repent sa wrong words nga itong istorya, then the enemy makapamuhat siya sa atong kinabuhi. Muna na, mga itagpasaylo. Hindi ay yung tapad, be. Nabangay nagpasaylo. Pasaylo or pasayloan ako. Amen? So, nabagay nakatunan kang reason. Let me end with this story. Next slide, please. This movie is entitled 1,000 Words. Si Eddie Murphy ang gadala. And yung din ang story is that si Eddie Murphy is, gabi di siya kabalo, mo ko yun na siya yung personality. Pero mo ko yung role na gabi di siya masaya, ganang kuhan kayo. And then, naa siya na-meet na worm and something to. Basta, to make the long story short, ang kaning kahoy is that nga ni leaves. So, kung mahulog ang leaves, mamatay siya. So, every word na mo istorya siya, mahulog ang leaves. So, kung 5 words kabuk istorya, mahulog ang 5 ka leaves. So, unang title, 1,000 words. And then, muna, daghan na yung tabo because kay pagka-release niya mga 1,000 words, so wala siyang istorya, naghilom na siya. So, wala po na himo nga kanang na-conflict na po noon sa iyang kuhan. Hindi naman siya mastorya, kagaguan lagi siya, kapugong lagi siya. And then, na-release niya, antod nga, istorya siya, na-release niya later on na dagan din mga times in life, nga dagan siya words na nakapasakit siya sa iyang isip na tao. And then, mo din na nga, kanang, ito din niya na-realize na, unsa din ka-powerful ang atong words. So if you are given 1,000 words, last words, kung saan pilion? Sayangan ba ninyo? Kung na kayo 1,000 words, muna ang mag-dictate kung pila na ka-years in life, or months, or days in life, imo bang pilion na sayangan nimo ang numbers and hours and days of your lives para lang sa negative? Hello? Naway tao din eh. Siguro kung naan kay 1,000 words, imo siyang pilion nga imo ning istorya sa imong pamilya, how much you love them. Ano ba? Imo istorya sa ubang tao, how much you are thankful, you are grateful sa ilaha. Imo gamiton imo words wisely. And though wala tayo nani, though fiction na ni siya, but we need to understand the lesson behind it. Now we need to make our words count. We need to be very careful because they are the power of words. Amen ba yung so on? And I know, pagawas ninyo din, i-test din mo sa away. I-test din mo. Nasuko kasi mo anak, nasa lang istorya nga, di mayo, imong bayo, galit lang kagiaway. Pagawas nimo, nag-drive ka, gisingagan ka dito, di maayo words. Pag-ato nimo sa restaurant, gikaminusan ka sa mga kabante. Pag-ato nimo sa... Nagtananag na yun, nagtinuluay. Kakita na wala ko, kayo na naka-glasses. Kita na kasi ng mga naong. Pag-ato nimo sa... Nagsakay ka sa jeep, nasikuhan ka dyan. The enemy is going to test us. But I hope that we'll make a choice to choose life, not death. To choose the positive things and dili ang consequences. And we choose to be excited to receive the good fruit and throw away the bad fruit.
Amen ba isuon? So let it be today. I know it's hard. Labi na, kaya ako no, kanang, whether matong or dili jud kay ko hilig og istorya. Haya jud ko istorya pag naa din sa magtindog din sa tubangan na prove na doon na ako ba ano ko kasi kanang gabot-bot man ko no pero kasi tabian jud ko pero na-prove jud na ako kay Pastor Jerwin. We've been together for 18 years. Mag-18 na mi next February, 18 years. Pero kaya na ako magsakay may mag-ilang oras. Hindi may mag-storya. Hindi siya wala may storya. As in, kaya dyan ako. Nga, di may mag-storya. Wala may nag-away. Hindi na lagi wala. Kung wala kang muna natapit, hindi na lagi mag-storya. So, inana akong personality. But, na-realize na ko, even in my personality na dili ko hilig may storya no, there are still a lot of moments na nakapasakit ko sa isip katao without knowing. And why is that? Because we take our words lightly. Labi na yun karon sa panahon sa social media. Inabaliwalaan na ito atong mga ginapost. Mabalang istorya ko, basta nasubok ko ang moment sa maling mga kuhan. I respect you. Go ahead, comment kung sa inyong opinion, comment kung sa inyong gusto, pero huna-huna pag-ayo. Hello? Huna-huna pag-ayo. What will be the consequences sa imong istorya? What will be the consequences sa resulta na makaayo ba na yung comment? Ako many times, when I look at the social media, dagan mga times na comment. Pero the Holy Spirit would stop me nga. Kung mag-comment ka, dayon, so may tabuan na. Kung mag-comment ka, dayon, na may encourage. Kung makita na sa church member, panalaginan ka na sila, di ka kanila misinterpret. And though, we may think na, diktahan mo kaya kung but of course, because ang Holy Spirit mag-dictate yun sa ato. Wala dyan tayo freedom. Not really wala tayo freedom. But we need, if we have the heart to obey to the Holy Spirit, hinanong dyan tayo na. Ngayon dyan ka, madiktahan dyan ka nga, mamatay ka sa Holy Spirit or dili. Pwede naman na dili. Pero, giwarningan na kanya daan sa may tabo. If you're going to say it. If you're going to comment it, kung imo na i-post, mo niya may tabo. Naa sa imo. Depende sa imo. Many people are suffering right now because wala sila nagbantay sa lang words in social media. Dili lang sa words, even sa atong mga posts. Kung dili ka magbantay sa imong mga gina-post, dagan natin ginatawag ng mga kanang atake sa kaaway. Ano yung mga bashers, basa din ka sa bashers, di ka matuwa sa inyo, tuwa na lang ka. Ano? Because God has given us this ability to enjoy yung mga words. Kung gina-encourage, so post Bible verses. Post our life. Post na about God. Kaya it will bring life. May tao na magbasa nga discourage na siya, gusto siya mag-give up sa yung kinabuhi, magsadihan na yun ang nabasa na verse. It will speak life because the words of God is powerful. And I want us to understand, there's power sa atong words, but not because powerful atong words itself. But there's power sa atong words because we speak the words of God. Amen? Muna itong kinalaman sa amin, ni Pastor, declare lang dyan ko, no. Why our words are powerful? Because we are declaring the words of God, the powerful promises of God sa itong kinalaman. Muna, I hope and encourage you na sa inyong balay, i-declare ninyo in Christ. Hindi lang in Christ, ng mga members na ninyo, i-declare ninyo ba in Christ? Na ako'y victory karong adlaw. In Christ, na ako'y miracles karong adlaw. In Christ, na ako'y victory. In Christ, ayun ko na ako'y blessings. In Christ, siguro sa mga yung wonder, saan ang blessings of Abraham? Okay, makita na to in the Old Testament, grabe ang panalangin sa Ginoo kay Abraham. Na dili nang iyak yung mga livestock, yung men servants, maid servants, grabe na kay kadaghan yung mayuta, grabe ang pagpanalangin sa Ginoo sa iya. So that's the
blessings na atong gina-claim. Nung kanang gaawas-awas na blessings sa Ginoo. Gusto ba ba nagsuot? Pero it depends on what you believe and what you declare. So, are you going to believe the promises of God? Or are you going to believe the lies of the enemy? Are you going to believe the power of the death and the resurrection of the Lord Jesus Christ? Or are you going to believe the lies of your past, the lies of your mistake? So, depende. Are you going to believe ang pag-steal, kill, and destroy sa kaaway? Or are you going to enjoy the abundant life that God has prepared for you? It's the choice that you make. Are you going to believe by faith? Depende na sa pagtuo. Kung dili ninyo i-apply, then masinatin ninyo sa resulta. Pero if you have faith and believe, muna, akit-angkit sa Kristo by faith ang maginta. Kaya nga kung dili mo mutuwalin words nag-isulat ni Solomon in the book of Proverbs, then dili na mo siya masinati. Pero kung you believe it by faith, then you are going to experience it. So gusto ba mong ma-experience na igsoon? Ang life na gisaad sa Ginoo, ang panalangin na gisaad sa Ginoo, ang victory na gisaad sa Ginoo sa atong kinabuhi? Amen ba? Are you excited to experience it? So you have a choice to make today, brothers and sisters. So let's just come before the Lord. But we can allow the Lord to change our hearts so that the words that will come out of our mouth will be life and blessings. Because ang nasa itong kasing-kasing, ang gugma sa Ginoo, ang mga saad sa Ginoo, ang pagtuo nato diya sa Ginoo, and so we will speak life sa atong kinabuhi. So let's just come before the Lord, sing that song, Lord, I give you my heart. My desire is to be my desire. So this is my desire. You may make it a prayer unto God in this place right now.
anxiety, nasa depression, lang kasing-kasing na puno of worries, Lord. We declare shalom, shalom, shalom. Lord, tananin mo mga kaanakan yan ang problema in their finances. We declare that, Lord, you are Jehovah Jireh. You are our shepherd and we lack nothing. Lord, ikaw ang Diyos yung magtago. Ikaw ang Diyos na magaganti. Ikaw ang Diyos yung magapanalangin. Lord, we declare sa tanan ng mga kaigsunan nga nasa kalibog sa ilang mga desisyon, nasa pagduha-duha, Lord, we declare, O God, that you are the source of wisdom and you will be our guide, that as we trust in you, Lord God, with all our heart, and we lean not on in our own understanding, Lord God, in all our ways we will acknowledge you, and you will make our path straight. You will be the one that will guide your people right now, Lord. Let your peace reign, let your joy reign, let your, Lord God, your hope reign in every heart. Lord, ang imong gugma magapuno sa matag usa, dili lamang kanamo apan sa matag pamilya pod nga among gi-representahan ug labaw sa tanan. We declare salvation in Jesus name. Lord, every family members namo nga wala pa nakaila, nakadawat kanimo, Lord, ang uban feeling na mo hopeless na tungod gabi na kay kadautan, but we declare that with you nothing is impossible, Lord, and you are the God that can save, Lord God. You can turn, oh God, ang kaitom into white as snow, oh God. Lord, you will make us white as snow as we surrender our lives to you. And so we declare salvation, we declare hope, Lord, even our nation, we declare that, Lord, the Philippines is for Christ, and therefore there is still hope because you are in control. We thank you, we honor you, we glorify you, we magnify you. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen. Let's declare in Christ, you have victory today. In Christ, we have miracles today. In Christ, we have healing today. In Christ, we have blessings of Abraham today. In Christ, we have positive thinking and speaking today. In Christ, we have dreams and visions from God. In Christ, we have faith in God. If I change, everything changes. Let us always be reminded of that, and we will always sabi mo sa atong speech na sa pagkilabog. So, karon let us begin to worship the Lord by giving our tithes and offering. It is always for the Lord and for His glory, for the expansion of His kingdom, and atong pasalamatan ng Ginoo. So, let us just come before the Lord and let's pray. Father God, we just want to honor you and bless your holy name, Lord, through giving our tithes and offering. We just pray, Lord, that every one of us, Lord God, every labor, O God, sa among mga kamot, ikaw, Ginoong Diyos, O God, maghatag ka na mong panalangin, Lord, hindi lang sa financial, but sa tanang respeto sa among kinabuhi, Ginoo. And Lord, we give to you, Lord God, our tithes and offering, Lord God, with a cheerful heart, Lord God. And we give it, Lord God, sa kinasingkasing, Ginoong Diyos, God, na paghatag. It is only for your glory, and it is because you have been faithful to us, Lord, O God. Thank you for the grace that you have given us, for the mercy, Lord, and your love, Father God. You alone be magnified, be praised forever. In Jesus' name we pray. Amen. So I can now give our tithes and offering. Service sa inyong balay. You can approach Pastora Aurora right after this service.
or kung pwede po niyo siya i-message, no? Even sa atong mga Sunday services, please pray continually na mahuman na ginatuwang atong church building or masugdan at the same time mahuman. And please pray continually sa atong excavation, no? Ang Ginoo gyud ang mag-provide niya na the right people, the right nga tao at atong pagkaduulan ng igsoon for lahat na i-provide ka sa Ginoo. And I believe ang Ginoo na nagapamuhat niya. And atong mga Bible studies, if you want to have Bible studies in Balay, or sa eskwelahan, or sa inyong workplace, wherever, you can approach us mga pastoral staff, no? And hindi na make willing may anak sa atong Bible study. Padayon itong Bible study mga igsoon sa LOP dito sa Petron nga tumasako, uban sila Atiquini, uban sila dito mga huwag na po yung additional announcement. Encouragement ng Nasyon Nono kanang kung gatanan mo sa Facebook na itong Christian nga ipatay siya ay nagpatay sa iya estudyante. So we encourage you na please open your schools for campus ministries. We are very much willing kaya youth yun karon wala ay sila kahalok. So please pray, let's pray with us na ang mga schools makasulod jud ta so that maka-campus ministry ta kay wala jud laging makabag-o kundi sa mga batanon karon in this generation kundi ang pulong gyud sa Ginoo. So please pray with us na yung mga estudyante, mga schools ninyo, please encourage them maski sa ilang agbidin, sa ilang friends na maka-campus ministry ta aron nga matamnan gyud sila sa word ni God. So malaga siya. To not just hear it, Lord, but to practice it every day for your glory alone, Father. Even as we go out from this place, be with us, guide us, and protect us, Lord, and bring us to our individual home safe and sound. Salamat kay Ginoong Diyos sa iyong pagkamaayo and even for providing our needs daily, Lord, oh God, Father, and giving us strength, even, Lord, oh God, for giving us, Lord, oh God, maayo ang panglawas, Ginoong Diyos, sa matag adlaw, Lord, to do things, Lord God, to do our jobs, to do everything for your glory alone. You alone be praised forever, Lord. And now, the love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be upon those who join Mindanao Full Gospel Church Sunday service with their family and community, both now and forever, and all of God's people declare, Amen. Amen. God bless everyone.